Pagkatapos ng ilang araw, mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Araw-araw, kung nakikita ang ate ko na masayang nag-aasikaso ng kasal nila, wedding gown, church schedule at mga papeles, habang ako naman, bawat galaw ko ramdam ko ang pagbigat ng sikmura ko dahil sa bata sa loob ko at sa bigat ng konsensya ko. Tuwing gabi, palihim kaming nag-uusap ng boyfriend ng ate ko. Paulit-ulit niya sinasabi, ayusin ko to pagbalik ko sa sakay. Huwag ka munang magsabi, huwag masisira ang buhay ko. Pero ang hindi niya sinasabi, buhay ko rin ba? Iniisip niya. Bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ako lang ang kumakarga ng lahat, takot, hiya. At ang katotohanan na ako ang ina ng batang hindi dapat nabuo. Isang gabi, naramdaman kong hindi ko na kaya. Habang natutulog ang ate ko sa sofa, nakatingin lang ako sa kanya. Pagod na pagod siya sa pag-iipon, pagtratrabaho, at sa pag-aasam niyang magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko alam kung paano ko sisirain ang pangarap niyang yon, o kung dapat ko nga bang sirain. Pero sa gitna ng pag-iisip ko, bigla kong naramdaman ang unang light na paggalaw sa tiyan ko. Doon ko na-realize, hindi ko na kayang itago. Hindi ko kayang itapon, at hindi ko kayang isang araw. Ako mismo ang sisira ng buhay ng anak ko bago pa siya ipanganak. Kinabukasan nag-decide ako. Hindi ko alam paano ko sasabihin, pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako tatakbo, hindi na ako magtatago. At doon nagsimula ang pinakamasakit na araw ng buhay ko. Itutuloy ang part 3.